Betting. Ano nga yung sasabihin ko? Ayun. Guys, again, best of 3 to. So, huwag tayong mag-spoil. Mga sir, moderators, please, paki-ayos yung chat natin. Okay, and share nyo na rin yung mga, dyan, fan ng Android, ayan, mga Bisaya, mga sir, share nyo yan sa mga Dota groups nyo dyan sa Bismin, o kahit saan. Make sure na kapag i-share nyo, doon lang sa, sa mga proper Dota groups lang, wag sa mga, yung mga online rambulan na yun. Oo nga eh. Ang dami nga daming 300k yung tao dun sa online na bulan eh. Ewan ko kung anong trip nila dun. Ewan ko nga, pero wala lang. Alam mo na, pag tumatanda ka, hindi naman KJ, pero dami nag-i-invite sa akin dun. Ayun na nga. Dapat mag-live ka na rin dun. Hindi. Tapos maghanap ka Tsaka na hindi ng ako, kaway. online rambulan, online rambulan? Gusto ko yung sa personalan. Online rambulan, dapat sakitan agad, di ba? Padadaanin pa sa online. Bigayan agad. Dapat ganoon. Bigayan agad. Ayan, Ron Nick Ramos, ayan. Shoutout sa Will Villanueva, Kirby Ness, Vincent Legaspi, Benj Santos Ramos, ayan, Mona Alawi. Wow. Napano tang patigil ako dun, ha? Ayan, sabi ni Mona Alasan daw pwede bumili ng item. Aba, syempre. Sa Let's Bet lang yan. Mga sir, ayan, fast, safe, and secured. Punta ka lang fb.com/betaballs. Yan. Ay, Basyola, 1.3 na member doon. Bilis naman 1.3? Yung last time, 300 lang. Ngayon, 1.3 na. Sinubukan mo naman mag-post ng stream mo doon. Iyo ko, baka maban ako. Maayong gabi. Ayan. Pasensya na, hindi ako nakakaintindi ng Bisaya, pero ayan. Parang, Sabi dito, geek pam pusta ko. Manok ko. Ay, pusta ko, manok ko. Yan, shout out din sa mga nanonood. Guys, make sure na i-share nyo na po yung ating live stream. Best of 3 to. Ito na naman yung tapatan nila. Tingin ko, gigil na rin geek pam eh. Kasi nag-game 5 sila nung last time, pero hindi sila nagwagi. Oo, no. Siyempre, teka lang, ibang usapan na to, ha? Hindi na hindi na, nga yung... We Save. Oo, We Save yun. Wala nang charity ngayon. Pero ito naman kasi, either na parang We Save din, pero may cash prize naman to. Hindi naman na kasi to major. Kasi, di ba, nagkaroon ng problema, hindi rin na-solusyonan yung etong Los Angeles natin, sayang. Nandun na sila no? Oo. Tapos bigla nag-lockdown. Ang kachat ko nun, si JL, yung analyst nila. Tsaka si Nay Sydney. Magka-chat kami nung paalis pa lang sila. Kasi tinatanong ko nga sa kanila na sino ba yung magiging nyo. Sinabi niya na sa akin. Tapos sabi niya, wag munang i-announce dyan. Kasi syempre hintayin natin yung page namin yung magano. Sabi ko, sige, walang problema. Pero alam na naman ng lahat yun na si Mike yun, si Ninja Boogie. So, nandun na, pagdating nila, nag-warm up, nag-scream sila doon. Nakapak na sila ng snow. May Hindi, walang snow sa LA. Wala snow sa LA. Ano ba yung huling, basta yung mga kumakain sila, kasama pa nga nila si Calbs di ba? Yun sa story. Tapos, ayun, biglang in-announce. And then, tinanong ko si Miss Yam Yam na Mineski. Inuit ko siya. Sabi ko, Madam, kamusta po yung Geek Pam? Ano po bang magiging diskarte? Diyan lang muna kayo hanggang matapos itong event. Aantayin kung saan lilipat na venue o uuwi na. Sabi ni Miss Yam Yam, wala, uuwi na kami. Ay, sad. So, tapos wala pa silang idea kung ano nga yung susunod na gagawin. Ang hirap naman kasi i-risk, kumbaga, pag nahawa yung isa, hawa talaga lahat. Totoo, mahirap. Pero maganda naman, good choice pa rin para sa ESL 1. At least, diba, tinuloy nila yung tournament at marami tayong mapapanood na magagandang laban. Dahil nandito rin yung mga kasali natin. Tingnan muna natin habang alta mo muna, Eugene. Wala pa naman naka-ano. Doon sa ating browser ng ESL, tingnan natin sino mga kasama. Ayan, no? Fanatic, Geek Farm, Android, at Boom ID. Sila po yung maglalaban-laban. Apat sila pero round robin pa rin, no? Oo nga, Yun nga rin ang pinagtataka ko. Ayan, ang magiging mga matches natin for today. So, Fanatic and Boom Esports later. Bukas, mamayang gabi ata. Baklik nga nung direct. 29. 29 So, madaling araw to. Ito, alas 6 yung isa. Hindi, bukas pa. Bukas pa talaga, bukas. Okay. Pero ito na, peaking sa tayo. Tingnan natin. Narinig na natin ng kalembang ng Android versus Geek pa. Umpisa na ang bakbakan. Saan ba kayo nakataya dito, guys? Kasi kami, nakita nyo, pinakita namin yung loot bet, hindi kami nakahabol. So sa game to na lang tayo magbabalagbagan dyan mamaya kung sino yung first 10 kills, 15.
Yung muling-muling bumet ako dyan, hindi sa loot bet. Nagpustahan kami ni Mau, sa rin yung pustahan. Oh, pera talaga? Dito, sa magkatabi kami. Pera. Naps 150 ako. No, 150 ka sa nakapusta. Ano ba yung laro nun? Oo, Loki tsaka strawberry. Oh. Saan ka nakapusta? Yung una, ano? Strawberry. Oo. First 10 kills ako sa strawberry. Tapos talo kayo. First blood, first blood si Fly solo. Tapos, hindi, magkalabang kami. Kung strawberry ako, lagi siyang Loki. Ah, okay. Second version of the game, kung kanino, 50-50. Tapos pati yung flip sa Dota2.com. Na 150-han ka. Oo, sabi ko, sa pula ako, dahil strawberry. Ayun, lumabas pa rin, blue, panalo pa rin si Ma'am. Nadali nga ako ng 150. Ayan guys, naman. magandang gabi po sa inyong lahat. Guys, make sure po na i-share nyo po yung ating live stream dahil kapag naka 1K share tayo, meron tayong Arcana giveaway at higit sa lahat guys. Kung gusto nyo po na mag-bet ng real money, pwede po kayo pumunta sa loot.bet. Gamitin nyo lang po yung aming promo code na Lupon. Para meron kayong pag nag-deposit kayo ng 100 euro, meron din po kayo nabalik na 100 euro. Live po tayo, mga Lodi. At yung tournament natin is Los Angeles 2020. Yes, Los Online Angeles. lang. Ayan na. Pero tingin ko mas lamang yung Android. Kasi nasa bootcamp sila eh. Sama-sama sila. Unlike sa Geek Bomb, di ba? Si Kuko nandito. Carl. Si Carl. Nasa Si kanila. Raven, Nasa kanya-kanyang kanila. bahay sila, plus yung mga kasama din nila. So, more on Discord lang yung kanilang dito, basehan. So, syempre, ito yung natutunan ko to kay Ewe. Oh. Yung nung Civil War. Na, kung wala ka, di ba, wala kang audio. Kahit 0.01 seconds lang, second lang yung delay nun sasabihin mo. Sobrang importante nun. Yes. Yung, kunwari naglalaro ko ng walang Discord, di ba? Tapos nagchat-chat ka lang. Yung oras ang chinachat mo yun, ang dami na nangyari. So sa Discord, syempre may delay. Yun nga yung katulad yung sinabi mo, yung disadvantage nang wala sa bootcamp. Unlike ng Team Android, pag uwi nila galing LA yun nga yung pinauwi na sila, hindi sila umuwi ng yung mga kanya-kanyang bahay bago nagkaroon ng quarantine. Oo. Kaya Magkakasama na-stay pa sila rin ulit sila. sa kanilang bootcamp. Pero guys, if gusto nyo pong, pwede nyo po ako i-follow sa aking Facebook page, Shola Hey. Subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Yan, panoodin nyo yung mga vlogs ko doon. At sa aking Instagram account, Shola Hey. Ayan, shoutout po sa mga nanonood. Oy, kay Magic na nanonood sa atin. Marami na tropa na nanonood. Yun yung iba. Tropa ko. Oh, I thought Magic the Australia. Yes. I put my English into the limits eh. I thought that's the Magic eh. Shoutout kay Gary Boy. Ayan guys live po tayo mga Lodi. Kaya i-share nyo na po yung ating live stream. Pero Team Android, Geek Bomb na naman ang magkalaban. Ngayon natin i-analyze na maigi pag nandyan na yung third pick. Pero again, wala pong DPC points ito mga sir. Yes. Kasi dapat tayo may LAN event to kaso nagkaroon ng problema dahil sa COVID-19. Pero sana matapos na. Matapos na to. Kaya pag sinabi na huwag kayong umalis, just stay at home. Stay at home mga sir, maghugas ng kamay, ganyan, gawin nyo lahat. And then, manood na lang muna kayo dito sa amin. Kami nga, di ba, sakripisyo, alam nyo naman yun. Kanina nag-live kasi si Kuya Nick ang aga. Oo. 6 a.m. ata, 7 a.m. nanonood ako kay Kuya Nick. 7. Kamang kwentuhan sila doon. Si Ish, si Boss Pao, si Kuya Nick, ayan. Sabi nga niya, ayan, siya mismo yung nagsabi noon na pinag-usapan nila ni Boss Pao na nagpaiwan sila. Yung mga casters natin, nandyan, nagpaiwan para makapag-servisyo nga sa kanila. Ayan. So, kami yun. Diba? So, ayun nga. And, ayan. Round robin pa lang to, mga Lods. Round robin. Oy, si, Jap, ang magiging player ng Solid Pusher. Oy, nandiyan ba si Jap? Oy, shoutout Chichaw. Solid Pushers, ha? Alam mo na, huwag kang tatanggap ng ibang offer, ha? Solid Pusher lang. Kahit isama mo pa si Tonats. Ayan. Dalawa na kayo, no? Oo, sakto. Tayo? Carry or Oy, pero maraming salamat
Yan, sa mga nanonood sa atin. Shoutout din kay Ninong Poronda. Ayan, Yan, nandyan. long Shoutout, time shoutout. no see. Long time no chat dito sa ating Akala ko live si Juan, stream, akala ko si Juan Franco. Juan Pablo pala. Shoutout kay Juan Pablo. Pero tingnan natin, Adroy, nag-pick ng Chen at Clockwork. Uy, maganda to Etong Clockwork, isa din sa nagpahirap sa Geek Pump. Especially Chen din. Dahil, meron silang sustain. Especially, mabilis na siya na makapag-push. Pero Geek Pump yung kanilang combination dito. Shadow Demon, Centaur Lubog, Stampede. So, may crowd control agad, no? Oo, yun na. Tsaka laning pace pa lang dito, Shadow Demon, sobrang sakit na. May nag-update pa sa akin kung ilan na daw yung kaso ng COVID. Oo, Thank you, thank you. Ilan na daw? 1,060 plus na daw. Seryoso? Oo, may nagsabi. Seryoso yun? Napakadami na, no? Eh, shoutout daw kay Paulo Rafael. Ayan, kamusta pala tulog mo, Boss Pilaj? Eto, medyo nakapikit pa yung BSB kanang number mata. 1? Aba, syempre, BSB number 1. Sana all may jacket, no? Ingay. Tayo eh. Paano Jap, ka, sir? follow niyo yung page na ni Jap. Ayan. Kasi magiging solid pusher yan eh. Ayan. Solid pusher number 1 tayo. Solid pusher number 1. Pero, Grimstroke. Grimstroke plus Pangolier. Ito naman sa side ng Android. Tingin ko, pwede rin naman, hindi, Pangolier. Offlane siguro to. Offlane yan. Hindi na to yung katulad nung yung sa charity kasi minsan nakakita tayo ng mga sobrang na hero yung mga links na support, 'di ba? Sa kung saan region. Pero ito, ayan ang Android Chen 543, no? In order na 543. Pero masakit pa rin yung laning nito ng Geek Pump. Ng More Geek on, Pump. tinan mo Grimstroke, win-win situation pa rin sila eh. Kasi Grimstroke, Crowd either na control, Grimstroke plus Centaur magkasama, masakit pa rin. Shadow Demon, Centaur, lamang pa rin sila dyan. Tsaka, kumaga meron silang initiation, yung Soulbind, and then meron silang pang-counter. Etong Stampede na pwede sila makapag-out na ganun kabilis. Niisip ko rin yung crowd, yun din, no? Sa team fights, sobrang, yan, pwede mong 2 lubog, di ba? Kasi malapit lang naman yung Oo, 2 tag of lubog. war. Ayun na nga din. Hindi ko lang sigurado, or depende sa position, kung pag-angat nila, yung centaur, sabihin na natin nasa gitna, matamaan. Pero ganun pa rin eh, talagang maganda yung crowd control nila. So, ano kaya magandang dito? Ipapartner nilang hero dito, no? For, Geek Farm, or magandang iban ng kasi looking at Android sila mismo yung nagtanggal sa gold medalist na Phantom Lancer. Yes, pero tingin ko pwede sila mag-slark. Diba? Pero Pangolier at saka Clockwork, minsan may disconnection yan eh. Kapag nakapag-cog ka, tapos gumulong ka, na wala kang second skill, tatama ka dun sa cog, hindi mabablock ka. Kumbaga, mahihirapan ka na makapatuloy. Kaya dapat, yung exactly yung pagkakag dito lagi ni Clockwork. Pero Ricky Maru. Ricky. Grabe yung mga hero dito na Android, Ito rin naman sa isa sa nauuso ngayon na carry. Talaga nakikita ko Ricky, sa mga kay Rayburn na ini-spam niya Ricky. Yan, sa mga, sino pa yung mga core natin dyan na pro player na lagi nag-i-spam ng Ricky Maru talaga. Sobrang annoying din kasi niya eh. Pero, kita mo kung Ricky Maru plus Chento magkasama. Si Mato, naisip ko si Diba? Mato. Ricky and Chen na magkasama to sa bottom lane. Nice was Tingin ko medyo may hirapan din. Kasi kung may maalaga siya, kaya na mak-clear agad dito ng Geek Pump yung bottom lane eh. SF, Pero yun, ni Carl, sasabihin ko ilabas. pa lang sana, pwedeng kunin ng Android yung SF. Oo, para Diba? dun Kaso sa... naunahan nila. pero maganda yan. Kung para bang kinuha ng Geek Pump dito kung ipipick ng Android. Kasi kung sa Android yun may Clockwork, di ba? Pwede siya makapag-provide agad ng soul dun sa kanyang cog. Early levels Oo, lang yun, no? Sa base nyo lang gagawin yun, spam ka lang ng cogs nun, and then, ikaw yung magdi-deny SF. So, additional souls yun. Kayang mag-stack nun up to until 12. Ayan, and then, punta ka sa punta ka na sa lane mo. Ahead ka na agad ng attack damage. So, madali ka makakalasit, madali ka rin makaka-deny. Ayan. Yes, pero magandang gabi po sa inyong lahat, guys. Shoutout sa 2,100 viewers natin. Shoutout po sa inyong lahat. Pero ito, meron muna tayong, ano yan? Eugene, nalimutan ko. Promotion. If gusto nyo Magtatahan. pong mag-flip, yan. Siyempre. Kung gusto nyo mag-flip ng mga betables nyo dyan na Barya-Barya or Arcana, punta lang po kayo sa Dota 2 Hunt. Use our code LuponWXC. Ayan po guys, check it out na rin po para magpalago ng mga items nyo. If ayaw nyo mag-bet or nasaraduhan kayo dito ng
hindi na kayo nakaabot dito sa laban na to, try nyo po na mag-flip dito sa Dota 2 HUD. Blue, red, pula. Oo, pipili lang kayo ng Ito hindi puti. Sa pula, sa asul, ganun-ganun lang. Pero ano mga sir, sorry kung hindi namin masyadong nababasa yung chat. Again, kakatulad ng sinabi namin kanina ni Shola, 2,200 yung viewers, sabay-sabay nag-chat. So, mabilis ang ano niyan, and live na live po ito, mga sir. May delay. May delay tayo kasi syempre wala tayo doon sa lobby. We are at the or we're watching at Dota TV. So meron talagang automatic na 5-minute delay. Ayan. Pwede yatang mag-Death Prophet, Ivan. Or either na Void Spirit, pwede rin dito. Itong Oo. Team Android, kahit pa paano. Void Spirit against sa SF. Pero Templar Assassin ba? Open na. Hindi, binandi ng Void. Geek Pump. Pero last pick. Sabi ni. Faces Void. Kasi naisip ko ang mga bandang Android dito, halos inubos na nila eh. Yes. And then, nag-take na sila ng Reiki, hindi naman babagay masyado yung Slark. Parang, ewan ko basta parang hindi ko makikita yung Slark dito sa kabila. Mipo! Wow! Oy! Mipo! pick Naku ni po. Natsumi. So, carry. Tingnan natin Ricky kung magiging... Mid? Ricky Mid. Ricky Mid. Aray, aba. Aray, pero kasi ang hirap niyan eh. Nakakita ko na yung Ricky Mid, Ricky versus Shadowfield. Mahihirapan ng konti dito kapag nakapag-farm si Ricky. Pero early phase pa lang, Shadowfield, siya yung mas lalamang eh. Kasi pwede niya agad na mas paman, either na kapag may makapag-inbi yung Ricky, pwede niya hulaan ng race yun eh. Tamaan niya ng ganun eh. Then, Faces Void, walang kayang, hindi, good to say kasi meron silang Mipo na kaya pumatay sa Faces Void. Pero the rest na hero dito ng Android, wala silang numbers para sa Faces Void. Napakaganda naman yun. So, planado nila to, Mipo ni Natsumi. Tsaka madaming hold dito yung Geek Pump, guys. Oo, Maganda diba? yung kanilang, para sa akin, Geek Pump, nagaganda na ako sa hero ng Geek So, Pump. ikaw, Kasi, Geek Pam. oo. Okay. Kasi ang dami nilang hold. Kumbaga, Crowd control, no? Oo. meron silang stun, may lubog sila, merong Chronosphere. Meron nung Oh, Tagokwar, either na Soulbind. may pang-ubos rin sila sa Mipo. Requiem, 'di ba? And then pwede rin na mag-jump in si Centaur stun tapos Soulbind. Pwede rin nila na ma-burst out dito yung Mipo. Pero tingnan natin kung laning pace, kung lalamang agad yung Geek Bomb kasi medyo masakit din naman yung hero din dito na Android. Pero tingin ko, para sa akin, Geek Bomb ikaw. Geek Pam. Sige, para since this is just the first game, doon ako sa kabila. Sa Android ako, ayan. Alam niyo naman na hindi tayo, walang kabayas-bayas. Pero sige, Android ako dito. Tingnan natin. Hindi ba natin lalagyan ng 20-20? 5-5, mga ganun. First blood, 5. 5-5 pa. Oo, baka lang naman. Kung sinong mapa-first blood, 5, mga ganun. Yan, wala po TNC dito, mga sir. Ang kasali po na team, Fanatic and Boom ID, Boom Esports. And Bumi then ito. Sports, Geek Pump, at Android. Yun. 4 po sila sa C. Yan. Sinisipon ako. So, eto na nga po mga sir. Simula na ang ating backbounce. Ibang mag-obs ito. Meron silang sarili, no? Yan. Pero pakilala muna natin ang mga manlalaro sa magkabilang kupunan. Simulan ko na sa side ng Team Android. Bumi sa kanyang Clockwork. Mac for his Ricky. Bok sa kanyang Pangolier. CML sa kanyang Chen. And Natsumi for his Mipo. Sa side naman ng Geek Pump dito, Centaur Warrunner ni Kuko. SF ni Carl. Grimstroke ni Malakas Boy. Malakas masyado yung... Geek Pump ni White Moon. Faces Boy ni Raven. At ang SD ni Sepper. Tingnan naman natin. Ito masakit to Pwede to bottom lane. Early first blood ang kanilang ma-provide. Kasi kita mo naman, hindi naman agad na makakalaban dito yung Chen plus yung Ricky Maru. More on, masisecure nila yung dalawang bounty ron dito sa baba. Either naman yung top lane naman, magiging safe lang. 2-4-2 lang yung kanilang bounty. Pero, tignan natin, meron pang 30 seconds. O, tamo may nagsasabi, laban lang, Ate Shola, namimigay ng pera yan si Pilach. Lagi nga kasi akong talo sa pustahan. Wala ayaw mo Di ba? Sayang. Tigil muna sa online rambulan. Mga sir, dito muna tayo. Dota naman Sa Dota rambulan. Ito, literal na online rambulan to. ESL 1 Los Angeles. Yan, mga sir. Yan. Uy, pero makita na sila dito. Nakapag kumuha lang ng stocks sa retaliate niya, etong si Centaur. May 3 agad siya, di ba? Nagpatira sa may tower. Yung iba, yung iba nga, tinitiis yun no? 13 ang maximum yan no? So, yun. Ano nangyari?
Kala ko, ano. Wala. Ganyan na yung gagawin nila. Tinan mo, masaharasin din nila dito. Itong, grabe nag-step up agad sila. And, ano yun, sino? Mali yata sabi ko. Sabi ko yata Geekcom ni White Moon sa kanyang, Anong gamit ni White Moon? 5. Grim Shadow Demon? Stroke. Grim Stroke. Sa Dota muna, mamaya na sa online rambulan yun. Kitang-kita ko, nag-share. Si Kurt Ariola. Ayan. Tingnan natin Para dito. sa inyo. Pero wala ganun lang. Uy, easy courier para kay CML, hindi na-anticipate ni Seper. So mga ganchoks to go, buti pa sila, may ano. Ano po yung bonus code sa loot.bet? Ang bonus code po natin dyan is Lupon. Yan, Lupon. Yun lang po. Alright. Pero tingin ko para sa side ng Geekpam, sulit din dito na mag-provide sila ng port stop. Kasi dun sa may silence ng Ricky, smoke screen, pati na rin sa COG, kailangan nila dun ng early first stop din. Pero si Carl mukhang, ano kayong, hindi, level 1 pa lang pala. So nag-raise, pero Whitemon, delikado dito sa top lane. With the battery assault. Ayan, ano nangyari? Oy. Pero mahaharas din naman kasi yan. Pero maganda dito, alam naman natin kapag maganda yung start ni Kuko sa bottom lane, mas maaga siya talaga na mag-online. Hindi rin naman siya kaya patayin dito. Either na kahit na may hit siya dito ni Ricky, plus mas stun siya ng mga alaga ni Chen, may pang-counter initiate na lubog para makatakas din dito si Center War Runner. Pero top lane naman, kita mo naman nagkaagawan sila sa creep wave dito. Sucks lang, pero hinarangan wala na. Hinarangan. Layo nung ano. Ang layo nung pagkakadala ni... Ito napansin ko lang lately sa meta, lahat ng offlaners ngayon, pag pugo or na ano, nabugbog yung offlane mo, ang hirap maka-recover. Lalo na parang ang mga timing mo lang is around 30 to 35. Matatalo at matatalo ka. Ewan ko depende. Or dahil lang siguro yung mga kilala kong offlaner na malalakas sa lane, kapag mahina sa lane, hindi talaga nakakabawi. Like sila Boxy. Si Chalice, nung nag-offlane pa siya, di ba? Kaso ginaya ni Chalice si Alo Sabi nga ni di ba? From offlane to carry. Pero side naman ng Adri dito, goods na hindi ganon ka-aggressive yung mga support ng Geekpam. More on laning phase na muna sila. Kasi kung gumang sila sa gitna dito, either na +1, di pa rin nila kaya patayin. Etong si Mipo. Kaya kailangan din agad na magkaroon ng bote dito ni Carl Para sa kung 4 minutes, makontrol niya yung mga runes. And then, mas maaga niya na mapahirapan yung Mipo. Pero Mipo kasi kahit na mapahirapan mo early yan, magda-transition lang siya sa neutrals. Sa neutral, no? Mabilis yan na makakabawi ng farm yan Di ba? Ayan, pero dito naman, ayan, mga nag-share, nakikita namin yan, ni Shola, doon, sa RB Tolentino, kitang-kita ko dito sa taas. Ayan, tsaka si, Clarence Delpin, na nag-share sa Dota 2 group. Okay. Back to the ball game. Mac and the CML. Again, tulad ng sinabi ni Shola, ang hero nila, pero yun lang. Hitors, Bumi, na-draw nga nila dito yung first blood kay Whitemon. Medyo masakit din kasi dito talaga yung combination sa top lane Kapag nadikitan ka dito ni Bumi, lalo na yung Grimstroke, pag na-out position, wala talaga siyang kawala. So, kailangan din talaga mag-ingat-ingat dito ni Grimstroke. Either na hindi ganun kalakas yung kill potential nila. Kasi Faceless Void, magpo-farm lang yan Walang gagawin kundi magpo-farm lang. Pwede kasi makapag-spam din ng swashbuckle lang para makapag-out. So, tingin ko, Android, lalamang sa top. Mid lane, pantay lang kasi magpo-farm na si Natsumi sa neutral. Carl, either na si Carl yung magbibigay ng tempo dito para sa Faceless Void Pag mas maaga siya magkaroon ng item, siya yung magagank lagi sa other lanes para mas makabawi sila. Tama. And ang aasahan lang ng Faceless Void doon is yung, of course, yung time lock lang niya para medyo may additional na damage and yung stun. So, RNG pa yun. Random pa bago mo di mo alam kung kailan lilitaw, 'di ba? So, kaya tama yung sinabi mo na mababa ang kill potential nung Faceless Void sa lane niya. Ayan, pero shoutout po sa inyong lahat na nanonood sa atin. Maraming salamat po. Pero tingnan natin sa mga kakadating lang po, game number 1 pa lang po ito. Game number 1 ng Best of 3 series. ESL Los Angeles 2020. Pero eto, Bumi. Medyo hindi talaga kaya Right click lang ang magagawa dito ni Whitemon. Inkswell, yun natin kung may tatamaan ba. Faceless Void is there. Napakagandang kag. Oo, napakahusay. Pero si Bumi nabawasan ng todo doon. Pero at least ang objective is to get the bounty rune. So dalawa na agad nakuha nila
Nasaan yung isa pa? Hindi pa ata na... Oy, shoutout kay Barangay Tanod na nanonood sa atin. Sana halls, di ba? Nanonood ng Dota yung Barangay Tanod dito. Pero tingnan natin Carl. Bossing, ano ang oras ang curfew natin? Baka mamaya mahuli nyo kami, Barangay Tanod ka pala dito sa Facebook. Pero maganda dito ang opening ni Carla dahil meron siyang rate ban, may bote na rin siya going for threads. Threads ba yun? Hindi ko napansin. Plus, ang maganda dito, mas mapupush niya yung tower sa mid lane. And then, kapag na-push niya yung tower doon sa mid lane, pwede siya makagak, pero bottom lane Eto muna. na, CML. Wala, masyado malayo. Kalubog, oo. And ilan lang yung stocks ng Shadow Poison ito, nagamit Ako po. na pa ata agad. Wala, Let's mahirapan see, din kasi hindi siya pa talaga namapatay. dyan. Nagmumukhang center si Chen. Hindi rin kasi Sa na sobrang kahit taas na... ng camera. Yes, kahit na mas na maaga yung lubog, hindi rin mahabol dito ni Kuko dahil wala pa siyang boots. Nagano siya, Ring of Health muna, tsaka Buckler yata yung Centaur. Hindi ko napansin, hindi siya agad nag-boots dito. Pero, going for mechanism naman si Chet. Okay. Oy, yun na nga. Wala, ganyan rin. Hindi talaga lilane yun. Medyo Miko mabagal eh. naman, walang nagpo-force ng issue, no Yes. engagement. Wala talagang bakbakan ang nangyayari dito. Either na bottom lane kasi hindi rin naman niya kaya patayin dito yung Centaur Runner. Kita mo level 5. Level 5 sila pareho. Level 5, di ba? Plus, pag inihit mo siya, nag-stocks yung kanyang retaliate. May buckler pa siya, tsaka may headrest pa. baka mapatay, 'di ba? Ayan. Yung sistema po nito, bali yung sa Southeast Asian region mga sir, round robin 'yan. Naka-schedule na po yung mga games natin na 28 for today, and then tomorrow 6 o'clock yung Fnatic and Boom Esports naman. And then bali round robin tama, 'di ba? Direct round robin 'yan. Mamaya po, ipapakita namin uli. Siyempre, nag-start na yung game. Hindi natin basta may sisingit. Siguro, after sa post-game natin, mamaya, ipapakita natin. Alright? Naku po, Sa mga white nagtatanong. delikado. Wala masyado malalim na rin dito si Bumi. Uy! Gusto ba? Pero wala ng battery assault, 6 seconds pa. Wala pa rin kasi, baba din pa ng level dito ni Bumi. Pero tinan mo yung ginagawa ni Carla, talagang pinupuntahan niya yung Mipo kung saan siya magpa-farm. Siguro kailangan na dito makapag-provide ng geek palm, ng vision sa mga campsite ng Android para makita nila Hi, yung, Obs. yung mga movement ng isang Mipo dito. Pero hindi gumagalaw yata yung Obs natin. Yung, Natulala Obs, na. mukhang tulog. Sir, you okay, bro? Lipat mo na. Lipat mo na. Inantok yata yung OBS Kasi, Obs natin. nakatitors na tayo kanina eh. Tapos, Yan, dyan na lang. yan na lang. masyado Tapos, mababa. sobrang taas naman. Oo. Kahit yung stocks ng Shadow Poison, hindi ko na makita kanina. Asan na yung mouse, Eugene? Pero Si Chen, nagmumukha ng si Centaur sa paningin ko eh. Saka keyboard. Ayan. Ay. Sige, ako na, Pilage. Pati yung keyboard? Hindi, ako na. Sige. Okay. Sige, ano mo lang, kas mo lang. Sorry. Akala ko kung ano. Ayan. Pero ito, nakabote. Tulad ng sinabi ni Shola, ayan, tama yung ginagawa dito ni Carl. Maagang bote dun sa 4-minute run. And nakokontrol niya rito yung labas ng mga runes. Pero ito na, bakbakan sa jungle. Shadow Pin, delikado, pero may 3 stacks of Shadow Poison dito. Si Clockwork, doon na lang, habulin na lang natin to. Ikaw pala yung nanlalason eh. Zephyr, one more right click. Uy! Naku, napamali. Pero kaya atang habulin. May battery assault ba? In 1 second. Naku po, yun lang siya pa nga nabigyan. Sinalubong niya yung raise. And Bumi will go down. Oh, ito pa pinakasulit ngayon sa meta natin na yung mga runes, lalo na itong nakuha ng SF na illusion, kaya makapag-dispel or makadebuff like nung net, yes. 'di ba? Muntikan na siya na mamatay pero dahil dun sa illusion niya rin nakatakas din. Plus yung stampede, sulit na sulit. Wala rin kasing rocket etong si Clockwork kaya hindi din niya napatay. Etong si SD. Sakto naman nakapag-TP naman na mabilis dun etong si SF. Siya pa namatay na pala. Hindi niya pa ata nalaman na nag-TP Pero kita doon, nyo guys, sobrang passive nung laban nila. Aabot lang 10 minutes na 1-1 pa lang yung score. Normally kapag Geek Farm and Adroit umaabot 'yan ng mga sabi nating 8 minutes. Pag mga Mga Nigma yan. 4-5 na daw. Oo, Gusto ng mga naman Nigma, eh. tsaka Nigma na laban talaga. Pag Nigma yung EG, naglalaro, yan, yung mga ganun. talagang pag bumet ka, pero naku po, nakapag-ultimate dito si Bok. Rolling Thunder. Wala na. Pero Delikado hindi na. Masyado nung malalim dyan. And Tsaka- na-responde na rin yung Shadow Yes. Demon doon. Gusto lang siguro ni Bok doon na, ay naku po, Kuko Yun lang. namatay sa baba. Nabigyan si Kuya Kuku and the Mac will be securing that kill. 2-1 ang ating score mga sir. And 10 minutes into the game and a 1K gold lead for Team Adroit. Pero ito yata yung bakbakan sa, ay, bounty. Eto na ngayon. Bok,
Pwede nila patayin to. May Chronosphere available. Napalubog pag-angat. Matik yung Chronosphere. Ang daming nakabang sa kanya. 3. 3 stacks of Shadow Poison. Naputokan pa ng Inkswell. Uy, swerte. Another stack of Shadow Poison. Pero nabuhay Oo, pa. napakaganda swashbuckle nun. Hindi nag-connect din yung Inkswell dito para kay Pieces Void eh. Nakapag-out siya, either na wala siyang ultimate, di ba? Sulit pa din yun. Kasi nakapag Chronospear etong si Pieces Void. So, magiging passive na naman yung phase nito. More on, magpo-farm muna si Pieces Void. Alam naman natin na hindi siya sasama hanggang wala siyang Chronospear or wala siyang farm. Tama. So, 160 seconds sila. Merong oras dito ang Adroit para gumalaw, mag-farm if they want to engage sa team fight dahil nga walang Chronosphere. Pero ito naman, ang problema ng Adroid. Malapit na magkaroon ng Ethereal Blade si Mipo. Talagang todo farm lang, todo kahit na si Mipo dito sa neutral. Pero kuku. Sa baba naman, ang gandang rotation coming from Bok. Ginamit ba yun niya yung kanyang hook shot? Oo, sulit na sulit. Nagamit. Ito ang problema. Either na nakakapag-farm si Faces Boy, nakakapag-farm din si Ricky Maru. Yan. Ang mahirap din kasi dito, kapag nakapag-chrono ka, smoke screen lang na ito ng Ricky Maru, mahihirapan ka na makahit. Hindi ka makakahit. Yun nga. Pero pwede naman na pag nahuli ni Ricky sa gitna, makapag-smoke screen doon sa, bago mahuli, pwede palubugin ni Seper. Yun diba? isa pa. Pwede pang counter, pero Kaya parang planado na talaga nila yung Faceless Boy dyan dahil nga, yun nga, if ever man na makuha yung Shadow Demon ng Adroit, ganun din ang gagawin pero diba? Nabibigla tayo dito sa Adroid. Kasi si Natsumi, hindi nila napapatay or napaparusahan. Either na ng mga gonking sila, hindi nila pre-farm lang yung Mipo eh. Sobrang yaman ng Mipo. Plus, etong si Carl lang yung mayaman sa side ng Geek Bomb. So, meron pa atang 800 gold na lang. Kasi yung uling tingin natin, 500 gold yung Yes. 500 na gold na yung hawak ng Mipo. And, meron na siyang Eagle Song, Yes. tsaka 3, circlet. Yan. Guys, hindi po kami yung nag-o-obs. Yan. Kaya pasensya na po kami po ay nagkakas lang po. Pero tingnan natin dito. Ito, naku po! Ayun na, Raven! napakagandang hookshot dito. Raven, pero natulak. May Earthbound dyan. Oh Ako yun my lang na God. burst. From the right click damage of Mipo, may kasama pang poop. And Isang booming naman ang mabilisan mga nun. na kill. Pero naku po, nag-stop Stampede. hit sa baba. Napap. Makakabawi Yung pala si Mac ang nakita nila dito. Naku po! Kaso yun lang. Buti na lang may pan-detect sila rito. And back. Nakapag-blink strike. Meron pan-detect sa Nakapatay threat. pa! Nakapatay pa. May smoke screen pa doon. Pero hindi yan sapat. Mapapatay pa rin si Mac. Sumama pa yung killing spree niya. Pero at least, diba, nakabawi sila ng core na trade doon. Kahit napatay si Raven. Pero delikado si Raven doon. Pero naku po, Carl! Rolling thunder. Nakulong pa nga sa loob dito. Si Carl, and parang narinig ata nilang bumubuelo yung yung Requiem, tumigil sila, lumayo lahat sila. Pero wala mana dito si Bok. Wala na rin siyang swashbuckle. Oo, pero ito, mapupuntakan sila ng Requiem, Bok. Makunat Abot ulat. pa. Ay, pumasok yung race. One more. Pero makakapag-swashbuckle out. Delikado Kaso siya. ito na, si Jack, rather si Jack si Popeye. Nanggugulo. Ang i-stand dito. Wala, ang lambot dito ni SM. Isang combo lang din siya dito ng Mipo. Tingin ko, kapag nahuli agad dito ng Mipo, lalo na kapag may mga blink dagger na dito si Mipo, isang combo niya lang sa SF eh. Either sa Faces Void. Ayun yung isa sa nag-checkmate din para sa Geek Bomb, itong Mipo pick. Pero naku po, bottom lane. Hookshot na naman, may kasama pang Kag and Whitemon. Mabibiktima dito ng dalawang pating, si Boomy. Ito pa, dalawang Ito pa. nanet. Nanet pa nga ni Mipo, may tricks of the trade pag galing kay Ricky. Siyempre, magbi-blink strike yan sa harapan ni Kuko, pero yun lang. Chronospear, Chronospear, pero walang damage. Yun lang, buti na lang dumating sa SF with the trace and Mipo will go down. Yung rocket flare, papatay naman si Kuya Kuko, pero Ricky, eto na. Na-right click niya ngayon dito si Shadow Fiend Carl. Yun lang. No, buti na lang nakapag-out sila dalawang core. Wala na rin kasi pang hold dito. Eto nga, Adroid. Pero good yun yung pagpatay nila sa Mipo. Meron na bang patingin ako ni Mipo? Wala pa yan. Wala pa yan, no? Wala pa rin, no? 5-5. Wala pa yan. Pero tingnan natin 8 and 3 yung score. Malapit na para sa 10. Sa first 10 kills. First 10 kills. Ito nga, Adroid. Ayan. 8-3. First Buti na 10 lang kills. na yung Almost SF, 14 minutes. Oo, kasi Wala pa sila, eh. walang damage pa si Faces Void para na mapatay nila yung Mipo. Pero Inabutan na ito, ng ang raise. maganda para sa Android, pwede silang kumuha ng kill kasi alam nilang walang mga ultimate dito yung Geek Bomb or either pwede sila mag-Roshan, tawagin niya yung Mipo dito sa loob. ayun. Pero tinawag na nga. magandang courier. Etong pansipat ng Geek Bomb para sa Uy! Roshan. Kita sila. Hindi ata nila alam na nasa ibabaw si yung courier ni Shadow Oo, Demon. di kita. Pero naku po, Yun lang. Clockwork namatay. Oo. Tingnan natin kung
May kasama pang streak yun. 450 gold din yun. At si Max, susunod din. Delikado. So, pwede magpunta ng Roshan dito yung Geek Bomb kasi alam nila, nag-Roshan. Etong si Mipo kasi nakita nila yung courier. Plus, naku po. Naku, ito na nga pumasok si Kuku with Stampede. Pero si Panggulir, Alam mo, si Kuku. Rolling Thunder. Kuku, yun lang. Napakulo ng maigi dito ni Natsumi. And Kuku will go down. Wala siyang buyback, ha? Wala. Tingnan natin. Masisecure na rin yun ng Adroid. Oo. Pinabayaan na rin eh. Kasi si Raven nakita na rin sa bottom lane. So, easy. Roshan coming from Adroid. And then, Napakahusay. magpa-farm na rin kasi itong si SF. Wala rin kasi sila mga ultimate. Kaya rin sila makapasok dun sa Rosh Pit eh. Ang agang Roshan to para sa Mipo ah. Maganda naman yung ginawa sana ng Adroid. Pero, may nag-buyback. Sino nag-buyback kanina? Si Clockwork. Si Clockwork. Clockwork, Okay lang. oo. Support lang din naman yun. Plus, panggulo ng Okay. Akala ko rin Storm na. Etong si Faceless Boy. Yan, kahit pa paano, may additional damage siya dito. Pero, again, ang problema na kakaharapin dito ng Geek Farm is si Natsumi. Yan, si Na Natsumi nakaka-farm na. na napakayaman. Ang item build din dito ni Carla is Shadow Blade going for BKB. BKB. Parang pub game ang style dito ni Oo. Carl. Pero isang kill na lang para sa first 10 kills sa mga Betlord natin na nag-aabang din ng first 10 kills. Yan. Oo, isa na lang po. Makukuha na to ng Team Adroit. Sulit din kasi. Tinan mo naman, no? Mukhang hindi pa rin talaga na makalaban dito. Etong Faceless Boy. Pero naku po, Might Ay. Moon. Wala. Hindi niya ata mahahabol si Grimstroke. Hindi na rin na po, no? Kasuhan. Pwede itong kasuhan. Anong kaso dyan? Hit and run? Hindi, ano ba? hindi. Hindi pala pwede. Eh, Hindi pala wala nasa bawal kasaan. lumabas. Lockdown kasi. Curfew. Insubordination. Tsaka Pero, bago ang lahat guys, pwede kayo kung gusto nyo pong mag-bet. Pero Oo. mamaya na nagtitipi sila dito sa gitna. papunta sila ngayon sa Mipo. Cameraman, narinig mo yun, no? Siyempre. Pero White Moon, yun lang, naburst agad dito. Uy! Yung wala. Grimstroke, nabura. Nadaganan nung panggulir. Pero ang hirap din kasi, tinatry nila na depend yung mid lane. Pero kasi may Roshan dito yung Mipo. Anong laban nila sa Mipo na sobrang yaman? Plus may diffusal na dito si Ricky. Sulit rin itong diffusal ni Ricky dahil especially kay Centaur Marunner, yung mga diffusal blade, lalo na sa mga strength type, hirap na hirap yung mga strength type hero yan. Pero naku, hard. Uy, si Patay. Carl na biktima pa dito. Ang sinasabi ng chat, reckless driving. Eto, nahuli ng curfew, nahuli ng mga tanod. Oo, calling tanod. Oh, nasa na Reckless yan? driving. Kanina nandyan yun si Barangay Tanod ng Pero Facebook. mukhang hindi maganda gising ng Geekpam dito, guys. Oo, mukhang Kasi hindi pa nakaalmusal, maaga nga yumaman yung Mipo. Wala silang pasabay sa Mipo ngayon. Like, kailangan pa Uy, ng hook shot! Pasok pa nga dito kay Whitemon. And yun yung sinasabi ko, shield crash. Kaso yun lang na-stuck siya sa loob. Buti na lang na-deny. Pero sino yung nakalubog na yan? Pag-angat si Kuko. Kuya Kuko. May kasamang stun. Ayun, ang dami naman yan center dyan. Dami And Centaur, oh. plus sulit din yung Hand of God. Walang mapatay. Yung sustain na nabibigay dito ni Chen talaga. Pero Natsumi, Natsumi, mapapatay delikado yung isa. agad. Ayun lang. Aegis pala. Namatayan ng Mipo. Nakakalimutang ipop yung Back to the ball game na naman. Round 2, pero okay lang yun eh. Dahil kahit papano, na-depensahan ng Geekpom yung kanilang tower. And then, kahit papano, nakakapag-farm naman dito itong si Raven. Kailangan niya talagang makahabol. Sobra guys, hindi niya pa kaya na makapalag para sa Mipo na sobrang yaman. Eh wala pa naman siyang paano kaya masusolusyonan ni Raven to? Kasi wala rin siyang Battle Fury dahil tulad nga na sinabi mo. Oo, Maelstrom yun ang yung problema inuna niya, di ba? So, Hindi siya. Meron siya Battle Fury, hawak niya. ayun. Oo nga, no. Hawak niya lang. So bakit ako bibili kung meron akong hawak? Oo nga naman. Hindi, kasi mahirap Dota din logic, kasi Dota logic. kung gusto rin kasi dito na Raven na para sumabay din agad sa teamfight. Kasi magiging early aggression talaga dito yung Android eh. Tingnan natin. Kinakapos na ngayon itong Geekpom. And speaking of, yung katulad ng sinasabi ni Shola kanina, since nakita na nga natin kung sino nag-first 10 kills, punta lang kayo kung gusto nyo bumet sa loot.bet mga sir, and make sure na gamitin ang ating code na LUPON to double your winnings. Yan na, double yung mga deposits natin dyan. Isang beses lang yan mga sir ha, gamitin nyo na hanggat nandyan pa yan. Tapos mamaya, after this game, bebet tayo sa game 2 winner, pati yung mga first 10 kills, meron pa naman tayo, hindi pa naman tayo nasisira fans dyan eh. So, paglaro natin mamaya yung loot.bet. Pero tingnan natin. Going for Manta style naman si Ricky Maru dito. Tingnan natin kung makakabawi pa ba sa magandang team fight. Kasi isang shot lang dito yung Geekpom eh. Kapag na-execute nila, yung maganda yung kanila mga ultimate, kaya nila na
manalo sa team fight. Pero kung mag-fail yung kanilang ultimate, mahihirapan sila kasi kailangan na naman nila na antayin na Antay ka mag-cooldown na yung naman. Requiem. Kailangan nila antayin Soulbind, especially yung Chronosphere. Chrono. Diba? Unlike dito sa side ng Adroit, ang bilis mag-online ng mga skill nila. Si Mipo, lahat ng farm, lahat ng neutral kinakain niya, kaya sobrang yaman eh. Kontrolado niya yung mapa. Sa hookshot, alam lang ang maximum ng hookshot, parang around 70 seconds. Ang long cooldown lang naman dito would be yung Hand of God. Kaya, tapos sa kabila naman, maximum of 160 seconds. Kaya mas maraming time yung Adroit na mag-farm. Marami rin time na, okay, wala yung Chronosphere, tara, pita tayo kahit isa. Tsaka ito din kasi Diba? ang kalamangan ng Adroid eh. Siyempre, nasa iisang bootcamp sila, kaya yung communication nila talaga sobrang solid. Unlike dito sa Geek Bomb, siyempre, mayroon tayong nagkaroon ng lockdown, yung nasa kanilang bahay sila. Kaya nahihirapan din yung mahirap maglaro kapag hindi kayo sama-sama. Siyempre, iba pa rin yung team play nyo kapag magkakasama kayo. Iba yung team play nyo kapag sa online. Sa online, tama. Yan. Kaya chill lang kayo mga tropa natin dyan, guys. Supporta lang tayo kasi Supporta parehas lang, kung may oo. Pinoy. Ito nga pinapanood natin. Kaya kalma-kalma lang. Yan, alam naman natin, Adroit, the Pride of Cebu, yung Geek Farm naman, 3 ang Pilipino dyan, which is si Raven, si Kuku, and speaking of Kuku, nababakbak siya dito, pero napakagandang hookshot kay Bumi, tumawid, Raven, time walk out, pero yung Pangolier, ayun, nag-rolling thunder out, may kasama pang blink. Pero ay na nga din. Buti na lang walang kumabit dun ka sa rolling thunder netong Pangolier. Kasi kung nag-solve yun, hindi rin makakagalaw kay naka-ultimate dito si Pangolier. So parehas sila may stock. Pero tingnan natin kung iniintay na lang din ba ng Adroid itong Roshan. Or tingin ko kayang i-hold pa ng konti ng Geek Farm yung laban para magkaroon pa siya ng BKB. Tingnan natin kung paano nga makakasunod. Again, 22 minutes na tayo mga sir, 11-5 pa lang ang score natin. Katulad nga ng sinabi ni Shola, dapat yung medyo mabagal or slow pace yung game dito. More on farming, focus on winning lanes ang ginagawa ng magkabilang Yes. dito. And ayan ang naging resulta. Adroit winning the lanes, kaya sila lamang na lamang ngayon with just yun nga ang score natin, 11-5. Pero tingnan natin kasi may fight na rin dito, etong Clockwork, so mahihirapan na sila kahit na mag-requiem, hindi na nila kaya na makapag-burst out eh. Tingin ko isa-isa sila makapatay, pero wala pa sila sagot para sa Mipo. Hindi pa rin nila masolusyonan yung problema nila kay Natsumi. Si Sepero, yung Shadow Demon, wala pa siyang 4-stop, so kahit pag nakag isa, either na si Grimstroke or etong si SD, wala silang kawala. Sure, patay. Etong dalawang support ng Geek Pump, kapag na-hookshot din kag ng Clockwork, wala silang magagawa. At eto, mukhang nagtitipon-tipon ang Naku Geek po. Farm dito, pero yun lang, makikita nila dito si Patay. Pero Grimstroke ang unang mamamatay. Kuku, sumama yun pa. lang, nadaganan pa sila dito nung shield crush ng Pangolier and Grabe. Kuku napalubog, pero eto na, BKB. Carl, nakapag-BKB. Requiem will be used. Chronosphere, Napakagandang napakaganda. Chronosphere. Ang Huli tanong, lahat. may damage ba? Pasok na pasok dito yung abat na Mibo and Natsumi will go down. Ito na yung sinasabi natin, crowd control. Pero Kuku, will he go down? Ayun na nga, Bumi, nakipagbakbakan sila dun sa smoke. Ayun And ang Kuku and Raven will go down as well. Yes, so yun ang mga problema nila eh. Kapag nahuli nila, magandang Chronosphere pero kulang yung damage din nila eh. Kumbaga mapatay nila yung isang core dito ng Adroit. May isa pang core na kaya nga pumatay sa kanila like ito si Ricky Maru na wala na silang pansagot. Kailangan nila na, kapag wala na silang mga ultimate, kailangan na nila mag-back. Either na walang mga 4-stop kapag nahuli nga ng Kag, yun yung isa sa pinaka-bosset para sa side ng Geek Farm eh. Kasi may smoke screen. Paano sila makakapag-out doon? Sa smoke screen, especially ito si Centaur. Oh. Kung may 4-stop si Centaur, pwede siya makapag-out. Di rin kasi siya makapag-4-stop kasi puro stun na napoprovide dito ng Chen. Pero napakagandang Ganda ng Chronosphere. Chrono, halos lahat ng Tatay, pero kahit na late yung Hand of God, kita mo yung Kag, sobrang sulit dun sa dalawa. Dalawa ang naipasok. Plus may smoke screen pa. Paano sila makakawala dun? Kaya sure patay talaga yung Geek Farm. Pero back to the game tayo. May nakag na Meron naman. nakag na naman dito, may napalubog. And, naku po, Patay double na naman. kill. Patay na naman dito. At ayan ang Dalawang nakakasabi ni Shola. Dalawang support na naman dito yung hinog na, which is pinitas nga ng Adroit. Yun na nga din ang sinasabi natin eh. Either na wala pa silang mga 4-stop available dito. Check natin yung item ng mga support. Wala pang 4-stop. Going for 4-stop pa lang. Going for. Eto, kulang pa rin sa pera. Pero tingnan natin kung kaya pa nila madepensahan. Eto, dahil sobrang yaman ng Mipo. Anong item na ng Mipo? Heart of Taras.
Paano nila i-burst down dito yung Mipo na may 3 circlet? Oo. 2, 4, Inisip- 6. Pinalitan niya na isa. Di ba? Iniisip ko nga, sabi ko, bakit hindi pa na ginawang null? Kasi madalas sa ginagawa ako, pag nagmimipo ako, ano rin ang sa akin, Wala, null. ano lang yan. Plus 2 And ano attributes eh, lang. oo. Maganda rin naman nakuha niya bomb race eh. O, tinan mo. Kaya, ayun. Paganda rin, Plus no? 10 main bomb race attribute. Plus 5 other Plus 5 sa iba. Ay, ito, pinakamaganda nakakuha din sila ng telescope. Mm. Naku, medyo nakukulong na yung Geek Bomb dito sa kanilang neutral. More on nag-stay na sila dito sa isang side. Sama-sama technique na lang sila. Kasi either na kapag magpo-flow ka, kung ikaw si Ese, mahihirapan ka mag-flow eh. Kasi Lizard. may Ricky Maro na hindi mo makita kung saan nakaposisyon. Kaya kapag nag-flow ka ng other lanes, mamamatay ka. Kasi Mamamatay eh. pwedeng ang bilis ng flex na itong flexible ng Mipo na to na pwede mag-transition agad kasi may blink dagger siya. Pero ito, good choice para sa Team Android kasi nakita nila may tumawid na naman na ng bubusit which is yung courier Pero ni Shadow Demon. tingnan natin. Hook shot! Hook shot. Bigay. Pero may Yule Scepter dito. BKB. Carl and BKB will be used. Sige, makipag-right click ka na lang Ang tayo ganda! dito. May smoke screen Patay! dito. Natsumi, lumitaw sa gitna ng labanan. Dalawa agad ang patay. Support na naman ng mga nabiktima rito. Buyback will be used. Chronospear! Pero Chronospear sa dalawa. Natsumi and Makinasura. Hand of Pero may God! hand of God na Mega! naman. Bali Patay! wala yung Chrono and Raven. Mababa na nga ang kanyang HBN. Mamamatay dito si Raven. Doon naman sa kabilang side si Carl. Ubus na ata Nakulong din dito si Kuko. Gugustuhin pang biktimahin si Mac. And Mac will go down. Pero ang kapalit, ang buhay niya. Wait, Well, yata. eto naman si Pangolier. Patay! Ayun. Wala. Sapol. And the fact, Grabe! hindi, team wipe. Dahil Napakaganda. nag-buyback ba yung Shadow Demon? Nag-buyback yung Shadow Demon pero hindi At tapos. hindi Dieback. pa ito tapos. Dieback pa nga, Shula. Wipe na wifey etong Geek Bomb. Mukhang paganda ng gising dito ng Android Sayang yung combination nila na Chronospear plus Requiem. Kung nag-connect yung dalawa na yon, kaya siguro nila ma-burst down. Pero kasi yung sustain na nabibigay ni CML, may mecha na, meron pang hand of Hand God, of kaya God. wala silang mapatay. Either na Ricky Maro namatay, pero wave pa rin sila sulit. Pero may replay tayo dyan, guys. Habang Oo. nagbabasag dito, ayun Yan. Ang eh, ating ano instant problema? replay. Ang ganda nung ultimate dito ni Pangolier plus yung smoke screen, wala silang pantakas dun sa silence. Ayun Ayun. nauna rin kasi na nag-recrim. Kung Bam. dito siya nag-requiem, yan Yan. sa tabi ng Chrono, pwede yan. Kaso yun nga lang, hand of God, Oo. yung nagpatagal lalo dun sa gitna nung labanan. Grabe, yung performance ng Android ngayon. Napakahusay. Grabe, ito rin yung kalakasan ng last pick talaga. Yes. Kasi tayo yung nagkas nun, ikaw din yung nagsabi nun, di ba, na yan yung kagandahan ng last pick. Hindi mo kasi alam kung paano mo bubulagain yung Ayun na nga din, pero mabubulagan mo yung kalaban, hindi nila alam kung paano ka kukontra yun. instant replay brought to you by Let's bet. Ayan, passive and secure mga sir. FB.com/betaballs. Kapag gusto nyo bumili ng mga betables item or magbenta, punta lang kayo sa Let's Bet. Yan. Safe Hookshot? na safe yung mga item niya. Pero, naku po, Carl, delikado dito. Wala rin kasi damage si Carl dito eh. Tingin mo ba kung nag-magical si Carl dito, kaya pa nila? Etong ese, pag nag-magic, Parang hindi rin kung mag-ano siya, yung mga typical build na Yule Scepter or ano. Kung heavy right click ka na lang siguro, yung Shadow Blade kasi parang ginamit niya na lang for mobility eh. Ginagamit niya na, pub na pub yung, nila, yung naging build dito ni Carl. Pero syempre, pro player yan eh. Mas magaling sa atin maglaro yan, mas magaling mag-isip yan eh. Di Pero- natin alam kung ano yung, kung bakit yun yung item choice nila eh. yes, pero maganda dito, sa side naman ng Android na mega na nila, dito yung top lane, yung mid lane, nabasa na nila yung mid lane tower tsaka top lane tower dito. So, tingnan natin. Hookshot, tumama pa. Yung Scepter lang nagpatagal, Tricks of the Trade, BKB will be used by Carl. Bumubuelo na Requiem, yun lang. Nakabash ba yun? Nabash Share, pa. share. Yun nga, walang galaw. Masyado Tapos yung nasa Pangolier pa. Yes, masyado malalim din kasi yung positioning ni SF. Yun yung sinasabi natin, nag-try siya na umangat para makapag-farm. Pero either na ang bilis ng flex dito ng Android, nandun agad, wala rin siya magawa. Sobrang yaman na dito nung 3 core ng Android. Pero ayun na guys, best of 3 naman to sa mga tropa natin na nanonood dyan at tropa nating betlords. Pero naku po, Kuko, delikado sa mid. Kuko, delikado na naman dito. Natamaan pa nga siya dito ng swashbuckle. Meron pang earthbound. Ayun. Yes. Napakahusay. Easy no? Parang lahat ng basta matalian or magkaroon ng isang lockdown,
Pag nakaresponde si Natsumi, sure kill. Pag nandun si Ricky, sure kill din. Yes. Grabe ang Pero ano site dito. of buys completed Android. para kay Naku Mipo. po. Mayaman. Lalo na si Raven, wala pa siyang BKB. Wala pang BKB. Siguro bago, ayun ang sinasabi ko, kapag gusto mag-flow ng isang Faceless Void or isang SF, merong makakapag GG. Nag-GG na. Nag-GG na. Hindi GG na. Nakatingin pa ako doon. Sabi ko, si ano lang yung namatay Nadali Goal sila ako ng tatlo, Mipo, pero guys. yun nga mga sir. Nadali sila dito ng Grabe. Mipo. Hindi nila na-anticipate yung last pick ng Android. Na-checkmate sila ng Mipo, pero well play pa rin para sa side ng Geek Bomb dahil kahit pa paano, lumaban pa rin sila dito. Kahit Oo. lugi na sila. Pero best of 3 pa po yung laban natin. Ayun ang sinasabi ko, kapag sobrang lugi na kayo, ang gagawin nyo lang is magpo-flow kayo ng ibang lanes para makapag-react. Pero ang hirap ka mag-flow ng lanes kasi SF ka, tsaka SF isa kang SF, isa kang Faceless Void. Faceless Void. Either na dapat hindi yung dalawang core yung magpo-flow nun eh. Either na yung support or yung offlane. Pero yung offlane hero nila, hindi ganun kabilis makapaubos ng creep wave at saka yung dalawang support ang walang yaman. So, wala talaga, kakainin talaga sila ng Mipo kapag nag-TP doon yung Mipo. Pero guys, ayun na nga. Pero try muna natin. Click na muna mag-click tayo. para sa Dota 2 hunt natin yan. Katulad nga nung sinabi ko kanina, kapag Meron hindi na? meron Ay, bebet muna tayo. Magbebet muna bet kami, muna guys. tayo. Go. Yung Android biglang nag-swing 1.20. Match winner. Grabe. Hindi, live ads yan no? Pero, ikaw, Shola, Geek Fam, Android, Alin, match, sa tayo. map 2. Map 2. Geek Fam ako. Geek Fam. Sige, sa kanya yung map 2. Ako doon ako sa First Blood. Map 2. Android ako, First Blood. Android, First Blood. Yan. 1,000, Magkano ba yung 1,000. ano natin? Magkano ba yung charge natin dyan? 13,000. 1K, 1K. Yan. Sige. Ano? Uy, hindi First Blood. Wala ko. Oo, sabi mo Android First Blood. Hindi, sabi ko first 10 kills. Sabi mo First Blood pa yung sinabi ko. Oo. Wala ka, sabi grabe ko first 10 ka, pero sabihin ko pa naman first 10 kill. Wala ko? O, first 10 kill sa akin. Android, 500 lang kasi nakuha yung pondo ko doon ng 1K eh. Wala, First Blood pala yung sinabi ko. Nangungi na. Yan. Mga sir, pasensya na po kayo kung hindi namin nababasa yung mga comments kasi. Pasensya na po, sobrang dami po Pagpaliwanagin nyo muna kami. Oo nga, huwag kayo magalit. Oo. Kalma lang kayo, guys. Yung mga puso nyo, huwag kayo magalit sa amin, guys. 4.7K kayo, sir. Hindi tayo 4.0. nag-away. Oo. Hindi tayo nag-away, Oo. guys. 4,700 yung viewers, sir. Pag nag-chat lahat yun, Sabog ang aming notification dito. Kaya apat pasensya lang na yung po. mata namin ni Shola. So, pag nag-chat kayong ganun, Pasensya na itutulak po. agad ng iba. Kaya hindi namin nababasa. Then yung iba nag-i-spam pa. So, 'di ba? Hindi namin mabasa. Kaya nga meron tayong mga moderators diyan, yung mga nag-i-spam or something. Again, sorry mga sir kung hindi namin nabasa, pero pagkatapos ito, yan, magsha-shoutout kami ni Shola, okay? Labanan natin. Magkano yan? Parang, nakapula siya eh. Nakapula si Shola eh. Parang yun sana yung panalo eh, kung nagpula tayo eh. Hindi, tayo mag-aasul eh. Ha? Ano? Pula. Hindi, sige, asulin. Asul ka, pula ako. Sige. Sa tanod ka magpaliwanag. O yan, nabasa ko. Yung sabi ni JV Salamanca, sa tanod ka magpaliwanag. Oo nga, sa tanod Boss ka Village. magpaliwanag. Oh, sorry na po. Sige, asan yan si Tanod? Lumabas ka dyan, Tanod. Yan. Alam niyo naman ako eh, di ba? Pag nag-away-away, puminoy na. Pag nag-away-away, puminoy na. Bakit pilay yan nakalagay kanina? Kasi po, magdatatlong linggo na po akong pilay. Alam po lahat ng mga kasama ko dito yan. Hanggat hindi gumagaling, hindi lalabas si Pilaj. Puro pilay lang. Pero sige, lalabanan mo ba? Oh, walang barya. O, di tayo na lang gumawa. Direct. Blue. Nanalo yung Android blue eh. Blue ang kulay nila eh. 20 lang. Grabe ko naman. Makibawas sa sweldo ko yan. Remiel Casanyada, shoutout sa'yo. Gringo. Michael Arsula, Kenneth Summers, Ernesto Palencia Jr., Moy Flores, Ron Aliasas, Jill Pederillo, Jan Tarayo. O, yun. Yun yung mga nakita ko lang agad-agad. Di ba? Pag isilip ko ulit, sana may makita uli ako. Ito, ano. Pero, syempre, mga sir,
4.7K viewers tayo kanina. Siyempre, sana na-share nyo. Kung sinare ng bawat isa yon 4,000 agad yun. Baka 4 na arkana na agad na pamigay natin, no, Shola? So, make sure na i-share nyo yung stream. Naka-public. Dapat meron ko yung sharer badge, mga sir. If you check the pin comment, nakalagay dyan, 1,000 shares equals to 1 arkana. Alright. Ito, tingnan natin. Kamusta yung ano natin? Yung paiaw, mag-aantay pa tayo. And Dino Beldad, yan, shoutout.